buhay natin bilang mananampalataya. Tayo bilang mga mananampalataya, dahil mayroon po tayong mga sariling gusto sa buhay natin na gawin, hindi na natin minsan napapakinggan ang Diyos. Di ba? Hindi na po natin napapakinggan kung ano talaga ang magandang plano niya para sa atin. Basta tayo, may sarili tayong plano, may sarili tayong gustong gawin sa buhay natin, at iyon ang ipipilit po natin. Amen. Hanggang sa dumarating ang pagkakataon na yung inaakala natin tama, nagbilid po ito sa isang pangit na kalalagayan sa ating buhay, na kung saan minsan ang nasisisipan natin ay walang iba kundi ang Diyos. Di ba? Dumating na po tayo sa ganyang pagkakataon. Na dumating tayo sa isang pangit na kalalagayan sa ating buhay, at tayo po ay nagrereklamo sa Diyos. Lord, bakit ganito yung nangyayari? Akala ko ba mabuti kang Diyos? Akala ko ba kapag tumawag ako sa iyo, kapag nanalangin ako sa iyo, tinutugon mo? Pero bakit ganito kayo ng kalalagayan ng buhay ko? Bakit duman ako ngayon sa pangit na kalalagayan? Di ba? So nangyayari po yan sa buhay ng isang tao, which is tinuturuan pala tayo ng Diyos, kaya lang, mas pinipili natin minsan yung sariling gusto natin na alam natin makakapagpasaya sa atin. Hindi yung kung ano ang nais ng Diyos, na alam ng Diyos na makakabuti para sa atin. Alam niyo po, kung meron bang isang nakakaalam kung ano ang mabuti para sa atin, walang iba kundi ang Diyos. Hindi tayo. Hindi po tayo. Minsan yung mga inaakala po natin mabuti sa atin at nakakapagbigay ng kagalakan sa atin, eto pa pala minsan yung pwedeng magdala sa atin sa kapahamakan. Pero yung inaakala po ng Diyos o yung gusto po ng Diyos na mangyari sa atin, inaakala natin na Lord, hindi yan kasi bakit ganyan ang pinagdaraanan ko kung yan ang mabuti para sa akin. Which is yun pala ang makakapagdala sa atin sa isang mabuti at magandang kalalagayan. Bakit po? Sapagkat iyan ang plano ng Diyos para sa atin. Dumarating man tayo sa pangit na kalalagayan ng ating buhay o pangit na sitwasyon na minsan parang wala na tayo dun sa comfort zone natin, pero alam po natin na kapag yan po ay plano ng Diyos o ninais ng Diyos para sa atin, maniwala ka kapatid, sa dulo nito, magandang kalalagayan ang mararanasan. Amen. Dahil yan po ang pangako ng Diyos. For I know the plans that I have for you. A plan to prosper you. Yun po ang gusto ng Diyos. Ang plano ng Diyos upang tayo po ay pasaganahin. Di ba? Pasaganahin po ang ating mga buhay. Bigyan tayo ng maayos na buhay dito sa mundo na to. Di ba? A plan to prosper you, not to harm. Kaya lang, meron pong requirement para maranasan po natin. Ano po yun? Magtiwala po tayo sa plano ng Diyos sa atin. Huwag tayo magtiwala sa sarili nating galing, sa sarili nating lakas, at sa sarili po nating karunungan. Dahil minsan ang marunong sa mundo na to, sila ang madalas napapahamak. Pero ang may karunungan na galing sa Diyos, maniwala ka kapatid, kapag ang karunungan na meron sa iyo ngayon, ay ang karunungan na galing sa Diyos, at yan ang nagagamit natin sa ating paglakad dito sa mundo ito, maniwala ka kapatid, laging tama ang direksyon na yung lalakad. Amen? Sapagkat ang karunungan po na galing sa Diyos, ay karunungan na kung saan ililid tayo nito sa isang tama at maayos na pamumuhay na kung saan iyon ang plano ng Diyos para sa atin. Amen? So, purihin po natin ang Diyos. Ito po yung ating title sa mga ito. I said, since diyan ikaw nag-decide ka na, di ba? Tuloy-tuloy mo na. Tuloy-tuloy mo na, worship team na yung nag-slide dati yan. Back up na yun. Level up. So, purihin ang Diyos. Hindi po, habang nakikita ko kanina yung tatlong natin ngayon, yung tatlong bagong itinayo ni Lord. Alam niyo po, wala akong nakitang ibang nagtayo kundi si Lord. Diba? Hindi po ginusto namin, kundi ginusto ni Lord. Alam niyo po, habang nakikita ko sila kahit kagabi sa practice, kagabi nga sa practice, pagka nakikita ko medyo nahihiyaya sila, ginagawa ko, sige, taas niyo yung pan nyo. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong mag-focus sa mga tao na titingin sa inyo, kasi pag pumokus tayo sa mga tao na tumitingin po sa atin, alam niyo po, doon tayo mas lalong
nawawalan ng kumpiyansa. Pero pag nag-focus po tayo sa ipinapagawa ng Diyos, doon po tayo mamomotivate. Di ba? So naranasan na po natin yun. Yung tayo po, minsan nagpo-focus sa mga taong nakapaligid sa atin. Kasi pag nag-focus po tayo sa mga taong nakapaligid sa atin, minsan ito ang nagiging sanhi upang tayo po ay panghinaan. Upang tayo po ay ma-pressure. Pero kapag nag-focus po tayo sa Diyos, maniwala ka kapatid, walang panghihina na mararanasan mo. Amen? Amen. Lang po. Naalala ko nung first time din kaming, nung unang naranasan ko din na nag-back up, akapela kayo sa maliit na church. Talagang nanginginig pa ako. Hindi ko pa magawa kumalakap. Amen? Pero alam niyo po, once na ginawa po natin ang mga bagay-bagay o yung mga nais ng Diyos na maranasan po natin, pag ito po ay ating ginagawa, kahit tayo po medyo nahihiyahin. Alam niyo, una masasanay tayo din. Ay, sabi nga namin pastor kayo, nag-usap kami, ito, patayuin natin back up every Sunday. Para mas masanay siya, ma-expose sila na sila ay nakakatayo at nakakapag-back up para makita ng congregation. Dahil ganyan din tayo nagsimula. Yeah? So ganyan din po tayo nagsimula mga kapatid. Nag-back up lang po hanggang sa nabigyan ng pagkakataon para mag-song lead, nabigyan ng pagkakataon para magturo at piliin po ang Diyos. Dahil po nakitahan tayo ng Diyos na willing po tayong sumunod sa mga ipinapagawa niya, si Lord lagi tayong i-equip. Amen? And I do believe na si Lord ang mag-i-equip sa bawat nagdi-desire na maglingkod sa Kanya. Amen. Amen. So ito po yung ating pag-aaralan ngayon. Mapagkakatiwalaan ang Diyos. Mapagkakatiwalaan ba talaga ang Diyos? Kung mapagkakatiwalaan ng Diyos, sinisigurado mo ba sa buhay mo na sa anumang kalalagayan, anumang sitwasyon ng buhay mo, lalapit at tatawag sa Diyos? Kung mapagkakatiwalaan ng Diyos, magagawa mo ba siyang purihin sa kabila ng iyong pangit na kalalagayan sa buhay? Kapag sinabi ko kasi natin mapagkakatiwalaan ng Diyos, ibig sabihin po niyan, in all circumstances of our life, mga kapatid, kaya po natin magpuri sa Kanya. So alam niyo po, ito po ang isang nakakalungkot na katotohanan, even sa mga mananampalataya. Nasasabi po natin, napakadali kong sabihin na magtiwala tayo sa Diyos. Yan po ang katotohanan. Tama ho ba? Napakadali kong lumabas sa ating mga labi na ako, pastor, nagtitiwala ako sa Diyos. Amen. Pero minsan, iba ang iginagalaw ng ating mga katawan o ang ipinapamuhay po natin. Nagagawa po natin sabihin na ako, pastor, lagi ako nagtitiwala sa Diyos. Pero kapag tayo po ay dumarating sa maraming problema ng buhay, kapatid, minsan, hindi tayo lumalapit sa Diyos. Mas gusto pa natin magtago, mas gusto pa natin mag-isa. Na akala natin mabibigyan ng solusyon ng ating pag-iwas sa Diyos ang mga problema na ating kinakaharap. Tama ho ba? Di ba minsan maraming tao ay ayoko muna mag-church, hindi pa ako handa na pumunta sa church. Hindi mo na ako handa. Kasi ang dami kong pinagdadaanan ngayon. Kapatid, kaya mo bang solusyonan mag-isa ang problema mo? Hindi po natin kaya solusyonan yan. At walang kahit na sino ang may kakayanang solusyonan ang mga problema na pinagdaraan natin, kundi ang Diyos lamang. Now, kung lalayo ka sa Diyos, at kung sasabihin mo na hindi ka pa handang lumapit sa Diyos dahil may problema ka, mananatiling problema sa buhay niyan. Tama ba? Bakit? Pastor, bakit mananatiling problema sa buhay ito? Dahil hindi ka lumalapit sa may kakayahang magbigay ng solusyon sa problema na pinagdaraanan. Kapatid, para tayo po ay makahakbang o tayo po ay makasulong sa nais ng Diyos o sa mas magandang buhay para sa atin, kailangan muna nating magawang magtiwala at lumapit sa Diyos. Dahil kapag sinabi po natin mapagkakatiwalaan ng Diyos, ang una po natin gagawin dyan, mas lalo po tayong lalapit sa Diyos. Hindi natin pipiliin na lumayo sa Diyos. Tama ba? Dahil wala po akong nakitang tao, kahit basahin po natin ang buong Bible, wala po akong nakita dito na nagtagumpay na siya po ay nagsimulang lumayo sa Diyos. Pero ang nakita ko po dito,
na ang tao na nagsimulang lumapit at patuloy na lumalapit sa Diyos at hindi tumitigil na paglapit sa Diyos, kapatid, naging matagumpay ang buhay. Amen. Take note, hindi yung tagumpay ng mundo na to na inaakala natin. Ibang-iba po ang tagumpay na ipinapaunawa sa atin ng Biblia kumpara sa tagumpay na inaakala natin sa mundo nito. Dahil ang tagumpay po na ibinibigay po sa atin ng Biblia na sinabi ni Jesus na take heart, di ba? Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ibang tagumpay po yun. Hindi po yun yung tagumpay na naging successful dito sa mundo, nagkaroon ng mansyon, nagkaroon ng maraming bank account. Hindi po yan. Hindi po yan ang tunay na tagumpay. Bagamat kasama na po yan kapag tayo po ay binigyan ng Diyos ng tunay na tagumpay, masasama na po yan. Pero kapatid, ang tunay na tagumpay, dumaraan ka man ngayon sa maraming problema ng buhay, alam mo kung paano haharapin at lalabanan ang problema ng buhay niya. Di ba? Kapatid, yun lang magkaroon ka ng kagalakan sa kabila ng mga problema na kinakaharap mo, matagumpay ka na sa buhay. Tama mo ba? Kasi mahirap po yun. Yan po ang isang katotohanan. Napakahirap pong sabihin na tayo ay magkaroon ng kagalakan, o madaling sabihin na tayo ay magkaroon ng kagalakan sa ating pong mga problema. Pero napakahirap pong ipamuhay. Di ba? Napakahirap po yan. Madali natin sabihin na, kapatid, kailangan kapag ka may problema ka, magala ka pa rin. Pero napakahirap po yan para sa atin. Pero kapatid, kapag naranasan na po natin yan, na sa kabila ng kabi-kabilang pagsubok ng buhay, nananatili tayo may kagalakan sa ating puso, kapatid, nagtatagumpay na tayo sa mundo na ito. Na sa kabila ng napakaraming problema na gagawa po natin magpuri sa Diyos, kapatid, nagtatagumpay na tayo sa mundo na ito. Yan po ang tunay na tagumpay. Nagagawa nating papurihan ng Diyos anumang kalalagayan ng ating buhay. Yan po ang tunay na tagumpay, kapatid. Hindi po yung tagumpay ng mundo na to. Now, kung gusto po natin na patuloy maranasan o tanggapin ang tagumpay na to, ang sinasabi po sa atin ng salita ng Diyos, patuloy po tayong lumapit at magtiwala sa Diyos. Bakit po? Sapagkat mapagkakatiwalaan po ang Diyos na mayroon tayo. Bakit siya mapagkakatiwalaan, Pastor? Dahil buhay po ang Diyos na mayroon tayo. Dahil makapangyarihan po ang Diyos na mayroon tayo. Dahil mapagmalasakit ang Diyos na mayroon tayo. At mahal ka ng Diyos na mayroon tayo. Mahal tayo yan. Pinatunayan niya at ang dakilang pagmamahal na yan ay hindi lamang yung pagmamahal na katulad ng pagmamahal ng tao. Dakila ang pagmamahal ng Diyos na ipinaranas niya para sa atin. Now, sa panahon po ng kahirapan, di ba, sa buhay, madalas napapatanong tayo sa Diyos eh. Nagawa na po natin yun. Na kapag tayo po ay dumarating sa mga maraming pagtitiis ng buhay, mga pagdurusa sa buhay, minsan nagtatanong po tayo sa Diyos, Panginoon, di nararanasan ko to. Lord, bakit ganito na naman yung buhay ko? Naglilingkod naman ako sa iyo. Nagtitiwala naman ako sa iyo, Panginoon, pero bakit ganito pa rin ang buhay ko? Bakit ganito pa rin ang kalalagayan ko? So madalas tayo po ay nagtatanong talaga sa Diyos. Di ba? Sometimes, kapatid, when we focus on what is happening to the world, o kung ano po ang nangyayari dito sa mundo, mga kapatid, hindi maiwasan na tayo po ay magulumihanan sa mga nangyayari sa mundo. Pwede po tayong magulumihanan. Pwede po tayong mabalisa. Bakit po? Kasi talagang napakagulo ng mundo at hindi po natin kayang unawain ang mga nangyayari o mga bagay-bagay sa mundo. Hindi po kayang ipaliwanag ng sarili po natin kaalaman. Di ba alam niyo po sa Bible, mayroong pangyayari na ganyan. Meron isang propeta na talagang siya po ay nagreklamo, dumating sa Diyos. Siya po ay nagtatanong sa Diyos. Amen? So meron po isang propeta sa Bible na talagang kino-question niya ang Diyos. Nagre-reklamo siya sa Diyos. Dahil sa mga nakikita niyang hindi magandang nangyayari sa mundo, lalo-lalo na sa kanyang bansa. At yan po ay walang iba kundi si Propeta Habakuk. Tignan niyo po, ito po ang ating main verse. Sabi po dito, Habakuk chapter 3, 17 to 19.
Bagamat di namumunga ang puno ng ibos, at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo, at walang anihin sa mga bukiling. Kahit na mamatay lahat ng mga tupa, at mawala ang mga baka sa kulungan. Slide, next. Magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Verse 19, ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas, tulad ng usa, tiyak ang aking hakbang. Inaalalayan niya ako sa mga kabulungan. Pinagpala mo po, O Diyos, ang iyong mga salita, at alam po namin, Panginoon, na magiging pagpapala din po ito sa buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. Lord, walang ibang maitaas sa umamin ito, itago mo lamang ako sa iyong banal na lipunan. Walang ibang mapaparangalan kundi ang iyong dakilang pangalan, Panginoon Jesus. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Amen. At Amen. So alam niyo po, si Propeta Habakuk ay parang kamuladin po natin. Nakikita niya po ang mga kaguluhang nangyayari sa kanyang bansa, sa Juda. Alam niyo po, siya po ay nagtatanong sa Diyos. So ito po ay sa huling bahagi na o sa mga huling verse na po ng kanyang aklat. Meron lamang pong 3 chapter ang Book of Habakkuk. Ang Habakkuk po is one of the shortest book in Old Testament dahil may 3 chapter lamang po siya. Now, kung sino po dito ang nakabasa na ng Book of Habakkuk, yung 3 chapter po na to, makikita po natin dito yung isang amazing transformation. So, paano amazing transformation? Now, ito po, kung hindi pa po natin nabasa, ipapaunawa ko po dito na ang Book of Habakkuk, sa opening remarks po, o sa opening words po dito, ni Prophet Habakkuk, ini-express niya po dito yung kawalan ng pag-asa, yung panghihina, yung pagdaing. Yan po ini-express ni Habakkuk sa unang mga bahagi po ng kanyang sulat. Amen? Siya po ay talagang dumadaing po sa Diyos, nagre-reklamo sa Diyos, tinatanong niya, pino-question niya ang Diyos sa mga nakikita niyang hindi magandang nangyayari sa kanyang paligid. Pero dito po sa closing o sa pagtatapos po ng Book of Habakkuk, ito na po yun. Yung 17 to 19, ito po yung last 3 verses ng Book of Habakkuk. Makikita po natin dito sa 2 verses, which is yung 18 and 19. Sabi po dito, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas tulad ng usa, tiyak ang aking hakbang. Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Kung sa una, nagpapakita po ito o ini-express po ng kanyang salita ang kawalan ng pag-asa, panghihina, pagreklamo. Dito naman po sa pagtatapos, ang ini-express po nito ay ang pagpupuri na po sa Diyos. Nagawa na pong magpuri ni Habakkuk sa Diyos sapagkat nagipaunawa po ng Diyos sa kanya ang lahat ng magagandang plano ng Diyos para sa kanila. Amen. Alam niyo po mga kapatid, ang Diyos po ay may magandang plano sa bawat isa sa atin. Hindi lamang natin ito nakikita. Hindi lamang natin ito minsan nalalakaran. Dahil minsan lumalakad tayo sa nakikita ng ating mga paningin. Kaya nga sabi, we are Christian. Live by faith, not by sight. Katulad ni Lot, tumingin siya sa kung anong magandang nakikita niya sa kanyang buhay. Sa kung anong magandang nakikita niya sa kanyang harapan. At iyon ang kanyang nilakaran. Pero ang dulo pala nito ay kapahamakan. So mga kapatid, pinapaalalahanan po tayo ngayon ng salita ng Diyos na lagi po tayong mamuhay sa ating pananampalataya. Lagi po nating mamuhay, lagi po tayong mamuhay sa kung ano ang nais po ng Diyos. At ang nais po sa atin ng Diyos, hindi man natin nakikita ang magagandang bagay na inihanda niya para sa atin, patuloy po natin itong lakaran. Patuloy po tayong magtiwala sa Kanya sa kabila ng mga pangit o hindi magandang daan na ating pong hinahakbangan. Amen. So yan po ang gusto po ng Diyos. So kung sa una po, babalik po tayo kay Habakkuk. Dito po ini-express ng Panginoon o ini-express ng salita
salita ni Habakuk na sa mga unang salita niya, nagpapakita po ito ng kawalan ng pag-asa. Pero nung naunawaan ni Habakuk, nung siya po ay tinugon ng Diyos, naunawaan niya at nagawa niya magtiwala sa Diyos. Sa mga huling verses po nito, siya po ay nakapagpuri sa Diyos. Di ba? Kung babalik po tayo, verse 17, pakibalik niya. Sabi po dito, bagamat di namumunga ang puno ng igos, at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng mga umigo. Di ba? So kung babalik po tayo, makikita po natin dyan, doon sa last two verses, na talagang nagpuri po siya sa Diyos. Nagtiwala na po si Habakuk sa Diyos. Now, ang ating pong title ay mapagkakasiwalaan ang Diyos. Paano ba tayo dapat magtiwala sa Diyos? Una po, let us trust God no matter what the situation is. Kailangan magtiwala po tayo sa Diyos kahit ano daw po ang ating kalalagayan. Yan po yung sinasabi natin kanina. Madaling sabihin pero mahirap po gawin. Amen. Na paano natin malalaman, Pastor? Ako sinasabi ko kasi nagtitiwala na ako sa Diyos. Paano ko may malalaman sa buhay ko kung tunay akong nagtitiwala sa Diyos? Kapag nagagawa mo ng papurihan ng Diyos sa kahit anong kalalagayan ng buhay mo, nagtitiwala ka sa Diyos. Kapag hindi na nagiging hadlang ang pangit na sitwasyon ng buhay mo para magpuri pumunta sa gawain ng Panginoon, nagagawa mo ng magtiwala sa Diyos. Pero kapatid, kapag hindi pa natin nagagawa ang lahat ng yan, hindi pa po ganap ang ating pagtitiwala sa Diyos. Maaring hindi pa po ganun kabuo o kumpiyansa ang ating pagtitiwala sa Diyos kapag lagi pa rin po tayong nananangan sa sarili po nating kagustuhan. Kapag lagi pa rin po tayong nananangan sa sarili nating pagpapasya. Ang tunay na nagtitiwala po sa Diyos, no matter what the situation is, we can trust God. Nagagawa po nating magtiwala sa Diyos. Tignan niyo po. Ay slide. Diretso. Yan, balik tayo doon sa balik mo. Yan, dito po tayo. Tignan niyo po, ito yung sinasabi po natin kanina. Si Habakuk, panay po siya nagre-reklamo sa Diyos. Di ba? Patuloy po siyang nagre-reklamo sa Diyos. Sabi dito, bakit puro kaguluhan at kasamaan ang ipinapakita mo sa akin? Sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang karahasan at ang labanan. Di ba? Yan ba yung magandang sitwasyon na nakikita ng isang tao? Napakapangit na sitwasyon. Sabi dito, sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagwasak at karahasan. Verse 3. Ang batas ay walang bisa at walang pakinabang at hindi umiiral ang katarungan. Sa husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan. Kaya't nababaluktot ang katarungan. Yan ba ay hindi nangyayari sa mundo ngayon? Nangyayari po yan, kapatid. Di ba? Maaring hindi lang tayo aware, kaya minsan hindi natin natatanong ang Diyos tungkol sa mga bagay na yan. Pero yan po ay nangyayari sa mundo natin ngayon. Sabi dito ni Habakuk, ang batas ay walang bisa at walang pakinabang. Di ba? Parang sinusumbatan niya ng Diyos. Nagre-reklamo na siya sa Diyos. Dahil sa mga nakikita niya, ang pangit ng kaguluhan at puro kaguluhan ang nangyayari sa buhay. Kabi-kabila, ganito, yung masasama sila pa ang nananaig. Di ba? Next slide. Verse 4. Ngunit paano ninyo, verse 113, ito ang sinabi ni Habakuk. Kinwestiyon niya na dito ang Diyos. Sabi niya, ngunit paano ninyo natitiis ang mga taksin at masasamang tao? Napakabanal ng inyong paningin upang masdan ang kasamaan. Hindi ninyo matitiis ang mga taong gumagawa ng mali. Bakit hindi kayo kumikibo, gayong pinupuksan nila ang mga taong higit na mabuti kaysa sa inyo? Meron pong isa sa Bible na tanungin po sa Diyos. Kung nabasa po natin ang Book of Psalms, chapter 73, meron po doon isang hari na talagang siya po, una nagpuri siya sa Diyos. Tapos nakita niya, sabi niya, Panginoon, bakit gano'n ang nangyayari? Kung sino pa yung masasama, siya pa ang pinagpapala. Sabi po doon, kung biyabasahin po natin, sabi niya, kung sino pa yung mga masasama, sila pa yung malulusog, sila pa ang magagandang katawan. Pero kami na mga nagtitiwala sa iyo, bakit ganito kami yung parang inaapi? Di ba?
Natagpuan niyo po kung saan niya nakita ang magandang sagot. Kapag diniretso po natin basahin ang chapter 73 ng Book of Psalms, makikita po natin doon na natagpuan ang sagot. Sabi niya, nung siya ay pumasok sa templo ng Diyos. Di ba? So matatagpuan pala natin ang kasagutan sa ating mga katanungan kapag tayo po ay pumapasok sa templo ng Diyos. Kaya kapatid, kung may katanungan ka sa ganito, matatagpuan mo ang kasagutan sapagkat narito ka sa templo ng Diyos at dito ipapahayag sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita ang kasagutan sa matagal mo ng katanungan. Amen? Dahil buhay ang salita ng Diyos. Alam niya kung ano ang mga nilalaman ng ating puso. Alam niya kung ano ang ating iniisip. Di ba? Sabi po ito ay buhay sapagkat ito po ay inspired by God. Kung paano binigyan ng Diyos ang tao ng buhay, ganun din po binigyan ng Diyos ang kanyang salita ng buhay. Di ba? So kaya alam po ng Diyos kung paano na tayo sasagutin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Tingnan niyo po, kinwestiyon niya ang Diyos. So si Asaph, nung kinwestiyon niya rin ang Diyos, ang sabi niya, ngunit natagpuan ko ang kasagutan nung ako ay pumasok sa iyong templo. Ano yung kasagutan doon? Yung mga masasama pala na yun, na nagtatabasa ng kasaganahan dito sa mundo na to, na hindi naman kumikilala sa Diyos, ang sabi niya, nakita ko ang kanilang kalalagayan o kung saan sila patungo. Sila pala ay patungo sa kapahamakan. Subalit kami na mga nagtitiwala pala sa iyo ay patungo sa magandang kalalagayan ng buhay sapagkat ang aming mga buhay pala ay secure at pinag-iingatan ng iyong mga kamay. Amen. Sinasagot lagi ng Diyos ang ating mga tanong sa Kanya. So yan po ang maganda sa Diyos, mga kapatid. Ang Diyos po, lagi po siyang handa na sagutin anuman po ang ating tanong. Lagi po siyang handa na sagutin ang bawat pagdaing natin sa Kanya. Gusto niya maunawaan natin ang mga nangyayari sa mundo. Gusto niya maunawaan natin ang magagandang plano niya para sa atin. Lagi pong handa ang Diyos, kapatid. Kaya sabi natin kanina, lumapit ka lang sa Diyos. Lumapit ka lang sa Diyos. Kasi kung hindi tayo lalapit sa Diyos, paano natin malalaman? Paano natin malalaman na napakaganda pala ng pinaplano niya para sa atin? Paano natin malalaman na dakila pala ang kalooban niya para sa atin kung patuloy tayong lumalayo sa makapagbibigay sa atin ng kasagutan? Amen. Pa-slide po, next verse. Tingnan nyo, ito po ang tugon. Nagreklamo si Habakuk. Dumain siya sa Diyos, teron niya ang Diyos, pero ito ang tugon. Ito ang tugon ni Yahweh. Isulat mo ng malinaw sa mga tapyas ng bato ang pangitayang ipahahayag ko sa iyo upang sa isang sulyap mabasa agad at may pabatid ito. Next. Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Tingnan yung sabi. May timing talaga ang Diyos. Hindi pa panahon para maganap, pero nakahanda na yan upang maganap. Bakit? Sapagkat plano na yan ng Diyos. Maaaring hindi pa panahon sa buhay natin. Ang dami nating hinihingi sa Diyos. Ang dami nating hinihingi sa Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, maaaring hindi pa panahon upang maganap sa iyo. Kaya hindi mo pa nakukuha yung hinihingi mo sa Diyos. Pero magaganap. Sabi dito, ngunit mabilis na nilipas ang panahon at mangyayari ang mga ipinakita ko sa iyo, bagaman parang mabagal ito, hintayin mo. Ang sabi? Hintayin mo. Minsan tayo hindi kasi naghihintay eh. Apurado kasi tayo eh. Gusto natin ura-urada, ayan eh. Gusto natin pag hiningi natin kay Lord, inang instant, andyan agad eh. Pero ang sabi dito, bagaman parang mabagal ito, hintayin mo. Pag sinabing maghintay tayo, kailangan maging matyaga tayo sa paghihintay. Sabi, bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Bakit daw? Sapagkat tiyak na mangyayari ito at hindi maaantala ito. Yan ang tinitiyak sa inyo ng Diyos. Tiyak na mangyayari yan, kapatid. Bagamat mabagal, pero tiyak na mangyayari yan. Ng kapatid, hindi ba natin magagawang hintayin? Kung tunay tayong nagtitiwala sa Diyos,
na sinasabi natin mapagkakatiwalaan ng Diyos. Doon sinabi niya tiyak na mangyayari sa atin at hindi maantala ang napakagandang plano niya sa buhay natin. Hindi ba natin magagawa yung sinabi niya, hintayin mo? Pastor, ang tagal eh. Hindi ko na kaya maghintay. Gusto ko nang gumawa ng sarili kong kaparaanan dahil parang wala namang nangyayari. Parang hindi naman nagagalaw ang Diyos. Parang hindi naman natutugunin ng Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, hintayin mo dahil tiyak mangyayari. Sabi dito, bagamat hindi pa panahon. Diba? Maaring hindi pa panahon, pero tinitiyak po ng Diyos. Kapatid, magagana. Ano nang hinihintay? Hinihintay mo na mga kasama mo, pamilya mo, mga mahal mo sa buhay, mga kasama mo na maglingkod sa Diyos. Kapatid, hintayin mo. Dahil tinitiyak ng Diyos, mangyayari. Pero paano ba mangyayari ko? Ito, mangyayari yan kasi kailangan mo rin makiisa sa kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng hintay lang tayo ng hintay, wala pa tayong ginagawa. Hintay lang tayo ng hintay, hindi natin pinagpe-pray mga mahal natin sa buhay. Hintay lang tayo ng hintay, nakatumangan na lang tayo kahit hintay. Hindi ganun sinabi ng Diyos na hintayin natin, tumunga na lang tayo at wala na rin tayong gagawin. Ibig sabihin, may kinakailangan din po tayong paghakbang para sa ipinapagawa na ito ng Diyos. Habang tayo po ay naghihintay, may kailangang hakbang tayo. Pero hindi yung hakbang na pansarili natin, kundi yung hakbang na isasangguni po natin sa Diyos. Kaya ang sabi ng kawikaan, commit to the Lord whatever you do in your plans will succeed. Diba? Kung hindi pa natin ipagkakatiwala sa Diyos, Panginoon, pinagkakatiwala ko sa Diyos ang mga mahal ko sa buhay. Samahan mo po ako na sa bawat sandali na sila po ay aking ini-encourage, hinihikayat na sila po ay makasama ko, samahan ko po lagi ako, na matanim sa kanilang mga puso ang mga salita na aking ibibigay sa kanila, Panginoon. Yan ba ay hindi sasamahan ng Diyos? Yan ba ay sarili kagustuhan lang natin o kagustuhan din ng Diyos? Madali pong maunawaan o madali pong natin makikita kung ang bawat bagay o bawat ginagawa po natin ay naka-align sa kalooban ng Diyos. Di ba? Kung ang ating pong gagawin ay naka-align sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, unang-una, mapaparangalan ng Diyos. Tama ho ba? Hindi pwedeng hindi papaparangalan ng Diyos kapag kailan po ay naka-align sa kanyang kalooban. Kasi kung ang mapaparangalan lamang po ay walang iba kundi tayo, hindi po kalooban ng Diyos yan. Tayo po ay tinawag, pinili ng Diyos para po magbigay ng karangalan sa kanyang dakilang pangalan. Tama ho ba? So kung ang ating pong mga dinitisan, malalaman po natin na kung iyan po ay kalooban ng Diyos, unang-unang mapaparangalan dyan, walang iba kundi ang Diyos. Pangalawa, talagang makikita po natin na naka-align sa kanyang salita. Hindi po pwedeng lalabas lagi tayo. Kung sinasabi natin na ang pamantayan ng ating buhay bilang mananampalataya ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, hindi pwedeng lalabas tayo at magdidesisyon behind His Word. Di ba? Alam niyo po, marami sa atin ngayon nakakapag-desisyon tayo nang hindi man lamang tayo sumasangguni sa Diyos. Ang sinasangguni po natin yung sarili po natin. Kung kaya minsan, kapag yung kagustuhan na po natin, ito na po ang nasusunod sa atin, doon po tayo minsan naliligwak. Pero kapag ang kagustuhan na po ng Diyos, ang ating pong ginagawa, maligwak man tayo, naniniwala ako. Magpapatuloy tayong matagumpay. Dahil kalooban po ng Diyos ang magaganap. Slide. So ito yung sinabi natin kanina. Trust God no matter what the situation is. Kailangan pong magawa natin ito. Na kahit anuman po ang sitwasyon na ating pong kinakaharap ngayon, makuha pa rin po natin magtiwala sa Diyos. Diba? Parang si Habakuk, slide pa next. Tignan niyo po ito. Bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang kamumunga ng ulibo at walang anihin sa mga bumili, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan. Yan ba ay magandang kalalagayan? Obserbahan po natin. Magandang kalalagayan po ba ang ipinapahayag ng salita na yan ni Propeta Habakuk? Sabi dito, kahit na hindi na mamunga, kahit hindi namumunga ang mga puno ng igos at namumunga ang mga ubas. So ano ba nilirepresent ng dalawa na yan?
yung bunga ng igos at yung bunga ng ubas. Ano po ang nire-represent niya? Bakit ginamit yan ni Propeta Habakuk? So dito po natin makikita na yung dalawa po na yan ay napakahalaga para sa kanila. Yung dalawang bunga po na yan. Pastor, bakit? Dahil yung dalawa po na yan ay mga main fruit po sa kanila. Talagang mga pangunahing prutas, pangunahing bunga po yan para sa kanila. Lalo na po sa panahon ng winter. Bakit po? Dahil ang ginagawa po nila sa dalawa na yan, pinapatuyo po nila at ginagawa po nilang pagkain, iniibak po nila. Para sa panahon po ng winter, meron po silang pagkain. Now, hindi ba natin masasabing mahalaga yan? Mahalaga. Kasi kung hindi sila magkakaroon ng bunga ng puno ng igos at bunga ng puno ng ubas, wala po silang magiging pagkain sa panahon ng winter. Amen? Hindi ba yan mahalaga? So, napakahalaga po yan para sa kanila. Pangalawa, yung ulibo. Bakit napakahalaga yan? Yung ulibo po, ginagamit naman po yan para gawing langis. Di ba? At napakahalaga po sa kanila ng langis dahil ginagamit po nila yan sa pagluluto at sa panggamot nila sa mga sugat. Pang-first aid po nila yan. Kaya napakahalaga. Pangatlo, yung baka at yung tupa. Hindi ba mahalaga sa kanila yan? Mahalaga po. Dahil ang baka at ang tupa po, ito po yung mga pagbibigay sa kanila ng karne sa kanang mga gatas. Ibig sabihin, kailangan po nila yung mga puno ng, yung bunga ng igos, bunga ng ubas, ng ulibo, yung baka at yung tupa. Kailangan nila. Pero sabi dito ni Habakuk, bagamat di namumunga ang puno ng igos, hindi rin namumunga ang mga ubas, at kahit maantala ang pamumunga ng ulibo, at walang aanihin sa bukid, kahit mamatay ang mga tupa, at mawala ang mga baka sa kulungan. Ibig sabihin, kahit mawala yung mga napakahalaga para sa amin, ito po ang masasabi niya. Magagawa niya ka rin pong magpuli sa Diyos. Praise the Lord. Tingnan niyo po ang sabi niya. Magagalak pa rin ako at magsasaya. Kaya, kahit wala akong trabaho, magagalak pa rin ako at magsasaya. Kahit napakarami ng problema, kahit na hindi ko makuha yung mga gusto ko, yung mga bagay dito sa mundo, kahit wala ako ng mga bagay na katulad sa kanila, magagalak pa rin ako at magsasaya. Magagawa ba natin yan? Alam niyo po, itong word po na ito ni Habakuk, yung magagalak pa rin ako at magsasaya sa kabila po ng mga ipinakita niya na hindi magandang kalalagayan, yan po ay nagpapakita that Habakuk would trust God no matter what the situation is. Amen. At yan po ang gusto nang ituro sa atin. Ang gusto po ng Diyos sa atin sa umagang ito, tayo po, lagi po nating piliin na magalak sa Panginoon sa kabila ng mga hindi magandang kalalagayan sa ating buhay. Katulad din ni Apostol Pablo. Di ba sabi ng Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Baliw ba siya nung sinulat niya yung mga salita na yun? Bagamat nung sinulat ni Apostol Pablo yung salita na yun, siya po ay nasa kulungan. Tapos sasabihin niya, magalak kayong lagi sa Panginoon. Baliw ba si Apostol Pablo nun? Kaya pag sinabi ba natin dito, na kapatid, kahit may problema ka, magalak ka pa rin lagi sa Panginoon. Yan ba ay isang kabaliwan na salita? No, hindi po. Yan po ay isang salita na nagpapakita na tayo po ay tunay na nagtitiwala sa Diyos sa kahit anong kalalagayan ng ating buhay na nararanasan. Bakit po? Dahil ang pagpapakita ng kagalakan para sa Panginoon ay pagpapakita na nagagawa pa rin po natin papurihan ng Diyos kahit anong sitwasyon natin sa buhay. Yan po ay hindi isang kabaliwan. Kung sa mundo isang kabaliwan na tayo ay magpuri sa Diyos, pero sa Panginoon, yan po ay isang napakalaking pagpapala para sa atin. Yung magawa po natin papurihan at magtiwala sa Diyos sa kabila ng hindi magandang kalalagayan. Now, ang tunay po na pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos can produce great joy in our life. Tama ba? Amen. Kapag tunay, ito po ang dapat natin makita. Kapag tunay o totoo ang ating pong pananampalataya sa Diyos, imposibleng hindi ito magpuproduce ng kagalakan sa ating buhay sa kabila o sa gitna ng mga pagdurusa. Amen. Imposible kung hindi. Dahil tunay po eh. Ibig sabihin, genuine.
Kapag genuine po ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos, hindi pwedeng hindi magpuproduce yan ng kagalakan sa ating puso. Bakit po? Dahil nanggagaling po sa Diyos ang kagalakan. Nanggagaling sa kung saan tayo po ay nagtitiwala o sa kung kanino po tayo nagtitiwala. Amen. Now, pangalawa, ito po. Bakit tayo dapat magtiwala sa Diyos? Trust God for He is our salvation. Una, trust God no matter what the situation is. Pangalawa, trust God for He is our salvation. Siya po ang magliligtas sa atin. Ibig sabihin, siya ang tutulong sa atin. Walang ibang tutulong sa atin kundi ang Diyos. Kaya magtiwala ka sa Diyos, kapatid. Yan ang nais ng Diyos. Magtiwala ka sa Kanya dahil siya ang tutulong sa iyo. Next slide. Tignan niyo po. Diretso po natin yung chapter 3 verse 18. Sabi dito, magagalit pa rin ako at magsasaya. Bakit daw? Dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang sabi niya, mawala man lahat, maantala man ang kagbunga ng olibo, hindi man namumunga ang mga ubas, ibig sabihin, yung mga kailangan nila mawala man, pero alam niya na ang Diyos ang tutulong sa kanya. Ganun din sa atin. Mawala man ang lahat ng source na ating pangkailangan dito sa mundo. Yung nanggagaling po dito sa mundo pero alam natin na ang Diyos ang tutulong sa atin. At hindi tayo papabayaan. Yan po ay pagpapakita ng Diyos o pagpapakita ng salita ni Habakuk na naranasan po niya o nakita po niya na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Kapatid, naranasan na po natin yan, hindi po nagpapabaya ang Diyos. Meron ba dito sasabihin ako, Pastor, pinabayaan na ako ng Diyos? Wala po magsasabi sa atin dito na siya ay pinabayaan na ng Diyos sapagkat lagi po natin nararanasan ang pagtulong po ng Diyos para sa atin. Now, kapatid, kapag ka nakikita pala natin na ang Diyos ay siyang tutulong sa atin, magagawa pa rin ba natin papurihan ng Diyos? Lalo po natin magagawa na papurihan ng Diyos. Di ba? Kasi si Habakuk, napapurihan niya po ang Diyos dahil nakita po niya na walang ibang tutulong sa kanya kundi ang Diyos. Di ba? Kung binasa po natin, mga kapatid, I encourage you, basahin po natin ang 3 chapter ng Book of Habakuk. Makikita po natin dyan na nung una, siya po ay nawawala ng pag-asa, pero dahil tinugon siya ng Diyos, ipinakita ng Diyos sa kanyang magandang plano. Yung kawalan ng pag-asa, nagkaroon ng pagtitiwala sa Diyos hanggang sa nagawa niya pong magpuri sa Diyos. Kaya kapatid, kung tayo po ay pinanghihinaan, nawawala ng pag-asa, ilapit mo sa Diyos, magtiwala ka sa Diyos dahil ang Diyos ang tutulong sa iyo. Amen? Ang Diyos po ang may kakayahan na tayo po ay iligtas sa mga hindi magandang kalalagayan po ng ating buhay. So katulad po ito po, nung nag-pray ko ako gabi doon sa isang tagapatingan na dumanas po ng kasakitan at talagang maraming pinangdaraan sa buhay. Sabi ko po, bahagi talaga ng buhay ng isang tao ang problema. Huwag nila isipin na sila lang. Huwag po natin iisipin na pag tayo po ay dumarating sa problema, tayo lang ang dumaraan dyan. Hindi po. Bahagi po talaga ng buhay ng isang tao ang tayo po ay dumaraan sa mga problema. Hindi upang tayo po ay pahirapan ng Diyos, kundi upang minsan pa mapatunayan sa atin ng Diyos na siya ay laging nandyan para sa atin. And I do believe sa mga salita ko na yun, na-encourage siya at nagkaroon ng lakas ng loob. Alam niyo po, kapag tayo po ay kumukuha ng lakas ng loob o katatagan sa mga salita ng Diyos, hindi pwedeng hindi tayo lalakas. Di ba? So I do believe na siya po ay na-encourage. So ito pa maganda tignan. Bagamat bahagi po ng buhay ng mga tao kahirapan, lagi po natin tatandaan na ang ating buhay naman ay nasa kamay ng Panginoon. Amen. Hindi ba napakagandang word of encouragement yan? Na bagamat ang daming kahirapan sa mundo, yung ating mga buhay naman ay nasa kamay ng Diyos. Ibig sabihin, secured sa kamay ng Diyos. Amen. Tignan niyo po, sabi dito, ay slide po. Hindi po sabi dito sa awit, chapter 91,
verses 14 to 16. Sabi dito, ang sabi ng Diyos, tingnan nyo, sino nagsasabi daw dito, sino nagsalita? Ang sabi ng Diyos, dapat ba natin pagkatiwalaan? Yes. Dapat po ba natin pagkatiwalaan ang salita na to na ating babasahin? Yes, dahil sabi dito, ang sabi ng Diyos, hindi sinabing ang sabi ni Pastor, o ang sabi ni Mayor, o ang sabi ni President. Hindi sinabi ganun. Ang sabi dito, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. Sino ililigtas? Ang mga tapat sa akin. Basta paano yung mga hindi tapat? Hindi natin alam. Ang sabi dito, yung mga tapat eh. Di ba? Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Ang ililigtas niya at ang iingatan niya yung mga taong tapat sa Kanya at kumikilala sa Kanya. Tingnan nyo, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Kaya kapatid, huwag kang mag-atubili na tumawag sa Diyos dahil ang sabi ng Diyos, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Kapag tumawag ka sa Diyos, huwag mo isipin hindi nakikinig ang Diyos. Pinapakinggan ka ng Diyos. Naririnig ng Diyos ang iyong mga hinaing. Sabi dito, aking sasamahan at kung may problema ay sasakluluhan. Di ba? Ang Diyos ang sasalita niya, hindi ang tao. Kung kaya dapat po nating pagkatiwalaan ang mga salita na ito ng Diyos. Aking iniligtas ang bawat isa ay paparangalan. Verse 16, sila'y bibigyan ko ko't gaganin palaan ng mahabang buhay. Dapat ba natin pagkatiwalaan? Yes. Dahil ang Diyos po ang nagsasabi. Now, kapatid, tignan niyo po, yung salita po ng Diyos o yung maunawaan lamang po natin na ang ating mga kamay po o ang ating mga buhay po ay nasa kamay ng Diyos. Ibig sabihin, ang ating buhay ay secured sa kamay ng Diyos. Alam niyo po, ito ay mag-aalis ng takot sa bawat isa sa atin. Di ba? Mawawala po ang ating mga takot. At mabibigyan po tayo nito ng lakas ng loob na harapin ang panibagong araw sa ating buhay. Di ba? Sa bawat pagharap natin sa bagong umaga, tayo po ay mayroong lakas ng loob. Ang pangatlo po, tinutulungan po tayo nito na mas tumatag, tumibay ang ating pananampalataya sa Kanya. Yung maunawa natin na secure ang ating mga buhay sa kamay ng Diyos, ang ating kaligtasan. At ang sabi po, it helps us to deepen our trust in Him. Mas lalalim po ang ating pagtitiwala sa Diyos. Now, kapatid, ito po yung application dito sa point number 2 natin. Ang application nito simple lang. Lagi lang po natin tatandaan na walang hindi kayang gawin ang Diyos. Diba? Lagi lang po natin tatandaan na ang Diyos, anuman ang pangyayari sa buhay natin, walang imposible sa Kanya. Yung inaakala natin hindi na kaya-kaya pa rin ng Diyos. Yan po ang dapat na maging application natin. God is all-powerful God, kaya walang hindi po kayang gawin ng Diyos. Diba? So, kailangan lamang po natin gawin. Lagi po natin tandaan, ilagay sa ating isipan na ang Diyos ay may kakayahan na gawin ang lahat ng mabuti para sa atin. Amen. Pangatlo po. Ay, slide. Trust God because He is our strength. Diba? Kapag maraming problema, nakakapanghina naman talaga eh. Sino dito yung sasabing ang daming problema tapos ang lakas-lakas pa rin? Masasabi ba natin yun? Ngayon, pwede po natin sabihin ito. Maraming problema, Pastor, pero ako malakas ako. Bakit? Hindi dahil malakas ka dahil sa sarili mo, kundi pinalakas ka ng Diyos. Amen. Amen. Marami pong problema, pero tayo po ay patuloy na malakas dahil pinapalakas lagi tayo ng Diyos. Yan po ang kalakasan na meron tayo. Trust God because He is our strength. Sa kabila ng ating mga panghihina, ang tanging makukuhanan lamang natin o ang source ng strength na kinakailangan po natin ay walang iba kundi ang Diyos. Kung paano si Apostol Pablo ay kumuha ng kalakasan sa ating Panginoong Jesucristo, ganun din dapat tayo. Ang sabi niya, I can do all things through Christ who strengthened me. Di ba? Sino nagpapalakas sa Kanya?
Si Apostol Pablo, sino ang nagpalakas sa kanya? Si Jesus. Kasi tayo, kung maranasan natin matulad na nangyari sa kanya, persecution, ikinulong kahit walang kasalanan, panghihinaan po tayo. Pero ang sabi niya, I can do all things. Sabi niya na, naranasan ko ang magutom, naranasan ko ang mawalan, pero I can do all things through Christ who gives strength. Dahil kay Kristo na nagbibigay ng kalakasan sa Kanya. Ganun din sa atin. Kapag tayo ay pinapahina ng anumang problema ng buhay, lumapit ka sa source ng kalakasan. Walang ibang makapagbibigay ng kalakasan sa atin kundi ang Diyos. Now, ano ba yung strength na kayang i-provide sa atin ng Diyos? Ito ay yung strength how to face all challenges in life. Kung paano po natin haharapin ang lahat ng problema sa buhay. Yan po yung strength na yun. And strength how to overcome the negative things in this world. Kung paano po natin mapagtatagumpayan yung mga negatibong pangyayari dito sa mundo. At kung paano po natin mapagtatagumpayan yung temptation ng mundo na ito. So yun po napakahalaga. Dahil kung sa sarili lamang po natin lakas, hindi po natin kayang pagtagumpayan ang temptation ng mundo. Dahil sa Satanas, gagawin niya ang lahat, matempt lang tayo. Tama ho ba? Si Jesus nga, di ba nung tinetempt siya ni Satanas, ginawa niya ang lahat. Sabi niya pa nga, kahit yung buong mundo, bibigay niya kay Jesus. Ginagawa niya ang lahat, matempt lang siya ang Panginoong Jesus. At ganoon din ang gagawin niya sa atin. Gagawin niya ang lahat. Matempt lang niya tayo para tayo ay magkasala at tumalikod sa Diyos. But praise God. Nasa atin ngayon ang strength na kailangan natin kung paano po natin ma-overcome yung temptation na ito ni Satanas sa ating buhay. Bakit? Dahil yung strength na meron tayo ay hindi yung strength na galing sa sarili nating lakas, kundi yung strength na galing sa nagtagumpay sa sanlibutan. At yan ay walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapatid, ang application po natin dito, kapag dumarating po tayo sa panahon na tayo po ay nanghihina, lagi po natin isipin na may lakas na kaloob po ang Diyos. Ang lakas na kinakailangan po natin ay sa Diyos magmumula. At lagi po natin tatandaan na ang Diyos ang source ng lakas na kinakailangan po natin. Hindi ang mga bagay sa mundo, hindi ang tao, hindi ang asawa natin, hindi ang pamilya natin. Bagamat pwede silang maka-encourage sa atin, pero yung strength talaga na kinakailangan po natin ay walang ibang kundi. Diba? So gagamitin po ng Diyos ang mga taong malapit sa atin para tayo po ay palakasin. Para tayo po ay encourage. Pero ang strength na kinakailangan talaga po natin ay walang ibang panggagaling kundi ang Diyos. Amen. Now, huwag po tayo kukuha ng lakas kahit kanino. Huwag po tayo kukuha ng lakas sa kahit anong bagay sa mundo. Kung may pagkukuha naman tayo ng lakas, unang-una kundi sa Diyos. Pangalawa na lang ang ating mga mahal sa buhay. Una lagi, ang tayo po ay kumuha ng lakas sa Diyos. Now, kapatid, para po sa ating conclusion, naniniwala ka ba na hindi masasayang kapag ito ay nagtiwala sa Diyos? Kung naniniwala po tayo, abangan po natin ang pagtitiwala dito. Dahil kung hindi po natin ito abangan, mananatiling paniniwala lamang ito. Magkakaroon po tayo ng tunay at ganap na paniniwala o pagtitiwala sa Diyos kung hahakbangan po natin ang sinasabi natin pagtitiwala sa Diyos. Kung kaya kapatid, trust Him no matter what the situation is. Trust Him because He is our salvation, and trust Him because He is our strength. Amen. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang salita sa umaga ito. Tayo po yung mga sabi ng Diyos, salamat po sa umaga ito. Sa pagpinakunayan mo po sa amin na dapat ka pong pagkatiwalaan, Panginoon. Panginoon, turuan mo po kami at tulungan, Panginoon, na patuloy magtiwala po kami sa anumang nalalagayan ng aming buhay. Magtiwala kami dahil Ikaw ang Diyos na tumutulong sa amin. At magtiwala kami, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na may kakayahang magbigay ng kalakasan sa aming mga panghihina. I pray, Lord, sa buhay ng bawat isang narito, Panginoon, na matalim ang mga salita na ito sa aming mga puso. Ito po ay patuloy na lumago at magbunga sa aming buhay, Panginoon. Maging ganun, Lord, sa aming mga kapatid na wala po sa umaga ito. Pagpalaan niyo po sila, Panginoon. Hayaan po, O Diyos,
na ang kanila pong pananampalataya ay maging mas matatag, Panginoon, sa anumang pandaraya ng mundo na to. Lagi po nilang maunawaan, Panginoon, na higit na mahalaga ang kami po ay makapagbigay ng papuri sa iyo, Panginoon. Dahil ang bawat nagbibigay ng papuri sa iyo, ng bukal sa kanilang puso, Panginoon, naniniwala po ako na magiging matagumpay sa mundo ito. Salamat po, Panginoon, dahil sa umagang ito, minsan pa, Panginoon, pinatatag ng iyong salita ang aming pagtitiwala sa iyo. Dahil karapat dapat kami mapagkatiwalaan, Panginoon. Dahil mapagkakatiwalaan ka, O Diyos. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Amen.